Rapunzel. Noong unang panahon, sa isang mahiwagang lupain, may mag-asawa na labis na naghahangad ng anak. Nakakainis ang araw na to. Nakatira sila sa tabi ng magandang hardin na pag-aari ng mangkukulam na si Dame Gothel. Isang araw, buntis na sa wakas ang babae. Nakita niya ang isang taniman ng litsuga sa hardin at labis niya itong inaasam. Ngunit dahil hindi siya makakain nito, ay labis siyang nagkasakit. Dahil sa paghihirap ng asawa, palihim na pumasok ang lalaki sa hardin upang kumuha. Ngunit nako, nahuli siya! Galit na galit si Gothel. Pinatawad niya ang lalaki, ngunit may kapalit. Ibibigay nila sa kanya ang sanggol kapag ito'y isinilang kapalit ng kanyang buhay. Dahil sa takot, pumayag ang lalaki. Pagkapanganak ng sanggol na babae, agad siyang kinuha ni Gothel at pinangalanang Rapunzel. Ikinulong niya ito sa isang tore sa gitna ng kagubatan. Walang pinto, at may isang bintana lamang sa itaas. Sa paglaki ni Rapunzel, humaba rin ang kanyang gintong buhok. Umaabot ito mula lupa hanggang sa tuktok ng tore. At ang kanyang kagandahan ay walang kapantay. Kapag nais siyang puntahan ni Gothel, tinatawag siya nito, Rapunzel, Rapunzel, ilaglag mo ang iyong buhok. Ibababa naman ni Rapunzel ang kanyang gintong buhok upang makaakyat ang mangkukulam. Madalas ay masungit si Gothel kay Rapunzel. Pinapagalitan siya sa tuwing nagtatanong at sinasabing ang mundo ay mapanganib para sa babaeng katulad niya. Isang araw, may isang prinsipe na naglalakbay sa kagubatan. Narinig ng prinsipe si Rapunzel na umaawit. Napakaganda ng kanyang boses kaya't kinailangan niyang makita kung sino iyon. Nakita niya kung paano umakyat ang mangkukulam sa tore. Nagtago ang prinsipe at naghintay hanggang sa umalis ang mangkukulam. At sinubukan ng prinsipe na tawagin si Rapunzel. Sambit niya, Rapunzel, Rapunzel, ibaba mo ang iyong buhok! Nang makakita ng estranghero sa unang pagkakataon, natakot si Rapunzel. Ngunit sinabi ng prinsipe na wala siyang balak saktan siya. Nagpakilala ang prinsipe at sinabi na narinig niya ang awit ni Rapunzel at nais niya itong makilala. Mabilis silang naging magkaibigan at hindi nagtagal ay araw-araw na nilang inaabangan ang isa't isa. Lihim siyang dinadalaw ng prinsipe araw-araw. Ikinuwento niya kay Rapunzel ang mundo sa labas ng tore. Ang mga bulaklak, ang bayan at mga tao. Ang mga bundok at lawa. Pagkatapos, tinanong niya si Rapunzel kung maaari silang magpakasal at manirahan sa kanyang kaharian. Kaya nagplano silang tumakas. Ngunit nalaman ito ni Gothel. At galit na galit ito! Mabilis siyang umakyat sa tore at pinagalitan si Rapunzel dahil wala umano itong utang na loob. Pinutol niya ang mahabang buhok ni Rapunzel at ipinadala siya sa isang nakakatakot na gubat. Akala ng prinsipe ay naroon pa rin si Rapunzel sa tore. Kaya bumalik siya kinabukasan. Ngunit handa na ang mangkukulam upang siya'y lokohin. Isinabit niya ang buhok ni Rapunzel sa bintana ng tore. At nang subukang umakyat ng prinsipe, nahulog siya mula sa itaas ng tore at nabulag. Naglakad-lakad ang prinsipe sa kagubatan at kabayanan.
Patuloy na umaasang muli niyang makita si Rapunzel. At isang araw sa disyerto, nakita ni Rapunzel ang prinsipe. Tumakbo siya palapit habang tumutulo ang luha sa kanyang mga mata. Habang siya'y umiiyak, dahan-dahang tumulo ang kanyang luha sa mga mata ng prinsipe. At dahil dito, bumalik ang kanyang paningin. Bumalik sila sa kaharian ng prinsipe. At agad na nagpakasal. At sila ay namuhay ng masaya, magpakailanman.